Video ko ngayon ay para dun sa mga walang kaalam-alam kung paano mag-apply dito sa South Korea as a factory worker. Tandaan mga kabayan, factory worker lang ito, para sa factory worker lang. At kung ikaw ay nagnanais na kumita ng malaking pera, kakahalaga ng simula 87,000 pesos to 150,000 pesos, ay hindi ka nagkakamali ng pinapanood. Ito yung step by step kung paano mag-apply dito sa South Korea bilang isang EPS factory worker. Una ninyong gagawin ay kailangan nyong kumuha ng passport. At kapag kayo ay may passport na, ay kailangan nyong mag-sign up sa POEA online services, yung tinatawag na e-registration. Kasi lahat ng OFW, lahat ng gustong mag-apply sa ibang bansa, ay kailangan nyong mag-register or mag-sign up sa e-registration dyan sa POEA online services. Ang sunod ay kailangan nyong mag-aral ng Korean language dahil kailangan nyong ipasa ang EPS topic exam na pinapagawa ng DMW. Tandaan, hindi kayo makakaalis papunta dito sa South Korea kapag kayo ay hindi mag-i-exam sa DMW. Ang sunod, habang kayo ay nag-aaral ng Korean language, ay iintay ninyo kung kailan ang registration para sa EPS topic exam. At walang bayad ang registration para sa EPS topic exam. Ang sunod, kapag nakapag-register na kayo sa EPS topic exam, ang iintay ninyo ay evaluation. Kasi i-evaluate pa ng DMW kung sino yung mga pwedeng mag-exam, kung sino yung mga qualified. Hindi porket nakapasok ka sa registration, ay pwede ka nang mag-exam. Hindi pa yun sigurado. Iintayin ninyo ang announcement ng DMW kung sino yung mga nakapasa sa evaluation at pwedeng mag-proceed sa EPS topic exam. Ngayon, kapag inilabas na ng DMW kung sino yung mga qualified, kung sino yung mga nakapasa sa evaluation, at kung sino yung mga qualified sa EPS topic exam, ang susunod nyong gagawin ay iintay ninyo ang announcement ng DMW kung kailan at saan ang inyong EPS topic exam. Ang sunod ay kailangan nyong magbayad para sa EPS topic exam. Ang alam ko dyan ay nasa 1,300 pesos ang bayad sa exam at pwede nyong gamitin pang bayad yung GCash o Paymaya. Ang sunod, kapag kayo ay pumasa na sa EPS topic exam, at doon naman sa mga hindi pumasa, ay mag-iintay ulit kayo ng registration, doon sa mga hindi pumasa. Pero kung ikaw naman ay pumasa na sa EPS topic exam, noon ding oras na yon, pagkatapos ninyong malaman na pasado kayo sa EPS topic exam, ay diretso na kayo ng Ichihara test. Diretso agad kayo ng Ichihara test. Pagkagaling nyo ng exam at pumasa kayo, diretso agad kayo ng Ichihara test sa kabilang room, at doon ay may mga naghihintay ng mga Koreano para sa Ichihara test. Kaya nga ito yung sinasabi ko, kaya kung balak ninyo mag-apply dito sa South Korea, kailangan malaman ninyo kung colorblind kayo o hindi. Kung colorblind kayo, ay hindi kayo papasa sa Ichihara test. Mababaliwala yung exam ninyo. Baliwala lahat. Kaya nga ito yung mahigpit na paalala ko sa inyo, bago kayo mag-decide na mag-apply dito sa South Korea, kailangan nyo munang malaman kung colorblind kayo o hindi. Ang sunod, kapag kayo ay nakapasa na sa Ichihara test, siyempre uuwi na kayo ng bahay. At iintayin ninyo ang announcement ng DMW kung sino yung magpo-proceed sa skill test. Kasi pagkatapos ng exam at Ichihara test, ay magbibigay ng announcement ng DMW kung sino yung nasa final list, kung sino yung magpo-proceed sa skill test. Ang sunod, halimbawang nagbigay na ng announcement ng DMW at kasama nga ang iyong pangalan sa mga mag-i-skill test, tandaan, huwag kayong magpapalate. Dahil dyan sila pinakamahigpit sa skill test, huwag kayong magpapalate dahil hindi na kayo tatanggapin. Sayang lang yung pinaghirapan ninyo, mababaliwala lahat, back to zero kayo. Kaya kailangan 1 oras bago ang inyong skill test ay dapat nandun na kayo sa binyo kung saan ang inyong skill test.
At pagkatapos ng skill test at pumasa na kayo sa skill test, ang susunod nyong gagawin ay iintayin ulit ninyo ang announcement ng DMW kung sino yung mga pwedeng mag-proceed sa medical. Ngayon, kapag dumating na yung announcement ng DMW at nakasama yung pangalan mo sa mga pwedeng mag-proceed sa medical, ay syempre magpapamedical na kayo. Ngayon, pag lumabas na yung result ng inyong medical, kung kayo man ay fit to work, di syempre, ang gagawin ninyo ay ipapasa ninyo sa DMW yung inyong medical result. Ang alam ko ngayon ay online submission na ang pagpapasa ng medical. Ang sunod, kapag naipasa nyo na ang inyong medical certificate sa DMW, ay gagawa na kayo ng EPS account. Dahil habang hinihintay ninyo yung approval, kailangan nyo nang gumawa ng EPS account. Huwag kayong magalala, madali lang gawin yung EPS account. Kapag kayo ay nakagawa na ng EPS account, ay iintayin nyo na kung kailan kayo magkaka-approval. Dahil inaabot yan ng mga 1 month to 2 months bago kayo magka-approval at doon ninyo makikita sa inyong EPS account kung kayo ay may approval na. Pag kayo ay may approval na, ay waiting na kayo ng employer. Diyan na mapapasama yung pangalan ninyo sa mga list ng pamimilian dito sa South Korea. Kasama na ang pangalan ninyo sa mga list kapag pipili na ng tao yung mga employer dito sa South Korea. Sunod, kapag kayo ay may employer na, doon mismo sa inyong EPS account, kaya kailangan nyong laging i-check ang inyong EPS account kasi diyan nyo malalaman kung kayo ay may employer na, kung kayo ay na-select na ng employer dito sa South Korea. Pagkatapos nyong ma-select, syempre, mag-a-appear ulit sa inyong EPS account kung meron na kayong kontrata. At kapag kayo ay may kontrata na, kapag may contract na kayo, ay kailangan nyong pirmahan yung kontrata. At isasubmit nyo yan through email sa DMW. Kapag kayo ay may kontrata na, siyempre na-select na kayo, may employer na kayo, ay a-attend kayo, mag-a-announce, magbibigay ng announcement ang DMW kung sino at kung kailan yung inyong KLTC na tinatawag. Yung Korean Language Training Course. Kumbaga maraming sinasabi dyan, yung kultura ng South Korea. Ang KLTC ay 5 days yan. Ginagawa yan sa itaas sa DMW. Pag natapos na ang inyong KLTC sa DMW, ang susunod nyong iintayin ay ang CCBI, ay yung tinatawag na working visa. Ibig sabihin, kapag nag-forward na yung amo ninyo, dito manggagaling yung inyong CCBI sa mismong amo ninyo kung kailan nyo ipapasa yung inyong working visa. At kapag dumating na nga, makikita din ninyo yan sa inyong EPS account kung kayo may CCBI na. Kaya lagi nyo bubuksan yung EPS account pag ganyan na. At kapag dumating na nga yung inyong CCBI, ay dyan na kayo mag-uumpisang mag-process ng mga document. At nandyan, yan yung requirements na kailangan ng DMW kapag kayo ay may CCBI na. Ngayon, kapag may CCBI na kayo, nakumpleto nyo na yung hinihingi na yan ng mga requirements, ay pupunta kayo sa DMW at kailangan nyo nang magbayad para sa plane ticket. Tandaan, ang plane ticket ay sarili nyong gastos. Malaki-laki talaga yung plane ticket na one way papunta dito sa South Korea ng mga factory worker. Ako nung second entry ko ay 22,000 pesos. Yung iba nga ay inaabot pa ng 27,000 pesos. Pero pwede nyo naman yung ipangutang dahil malaki naman talaga ang sweldo dito. Isang buwan lang na sweldo dito ay kayang-kaya nyo nang bayaran yan. Ayan, kapag nakapagbayad na kayo ng plane ticket at nakapagbayad na kayo ng processing, kasi ang visa ay may processing fee na 3,000. At may mga iba pa kayong babayaran sa DMW katulad ng OWA membership, Pag-ibig, yan. Tapos kapag nabayaran nyo na, kapag nakabili na kayo ng plane ticket, ang iintay nyo na ay ang inyong tentative entry date, yung TED. At kapag dumating na
kapag dumating na yung araw ng inyong flight, papunta dito sa South Korea, pagbaba ninyo ng Incheon Airport, ay susunduin kayo ng bus, diretso kayo ng training center. Ano? At pagbaba ninyo ng training center dito sa South Korea, umaga pa lang, wala pa kayong kain, pag nababa ninyo ng bus, ay ime-medical agad kayo. Wala pang kain-kain yun. Pagkatapos ng medical, ay diretso na kayo ng kakain at magse-seminar na kayo. Ako noon ay sa Ansong Training Center ako nag-seminar. Yung iba, may ibang lugar pa dito kung saan sila dinadala. At 3 araw kayo sa training center. Doon ay marami silang mga sinasabi, pwede kayong magtanong kung ano yung mga concern ninyo. At doon din kayo bibigyan ng ATM. Bago kayo sunduin ng inyong amo, ay meron na kayong daladalang passbook saka ATM. Dahil doon ipapasok ng inyong employer ang inyong sahod. At pagkatapos ng kunyari nandun pa kayo sa training center, ay siguro pagdating ng 3 days, siguro mga pangatlong araw, mga 10 o 11 a.m. ay doon na magdadatingan ang inyong kanya-kanyang mga employer. At susunduin kayo at dadalhin na kayo sa kanyang company. Dadalhin na kayo sa kanyang company at doon na mag-uumpisa ang inyong mga buhay-buhay dito sa South Korea. Tandaan, habaan ang pasensya. Bago kayo mag-decide na mag-apply dito sa South Korea, bago kayo mag-aral ng Korean language, ay kailangan nyo mulang malaman na hindi kayo colorblind. Pangalawa ay walang nakakahawang sakit katulad ng AIDS, hepatitis, tuberculosis, tapos dapat ay walang putol ang daliri. Kailangan, kung gusto mo mag-apply dito sa South Korea, ay 18 to 37 years old. Bakit ko sinabi na hanggang 37 years old lang? Kasi dun sa isang video ko, ang sinabi ko doon ay hanggang 38 years old. Pero ang nangyayari kasi, kapag dumating na yung registration para sa APS topic exam, yung mga 38 years old ay hindi na nakakapasok. Hindi sila nakakwalified. Kahit dun sa mga KLC, ang sinasabi nila, yung ibang estudyante nila na 38 years old na, ay hindi na nakakapasok sa registration para sa APS topic exam. At ito yung maganda dito, kung mag-a-apply dito sa South Korea, ay walang height limit, walang weight limit, kahit wala kang diploma, pwede kang mag-apply dito. Walang hinihingi na requirements na diploma kapag paalis na. At walang pinipili na kasarian, bakla ka man, tumboy, lalaki, babae. Ang isa pang kagandahan dito ay walang placement fee. At kung may magsasabi sa inyo na sila daw yung magpapaalis sa inyo, papunta dito sa South Korea para magtrabaho as a factory worker, at kailangan daw magbigay ng placement fee, hindi nyo na daw kailangan mag-aral ng Korean language para makapagtrabaho dito sa South Korea as a factory worker, ay huwag kayong maniniwala doon. Ang pag-apply dito sa South Korea as a factory worker ay walang agency. Tanging sa DMW lang ang proseso ng pag-apply dito sa South Korea bilang isang factory worker.